Mga kabayan, talagang mainit hanggang sa ngayon ang issue, no, tungkol doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo-lalo na humarap na mismo kanina, no, si Ramil Madriaga, isa sa nag-akusa na bagman at umamin ng bagman at pumirma rin, mga kabayan, na mag-open bank account patungkol doon sa issue ng 125 million piso na pondo ng bayan, 'di ba? So kung matanda natin, so sabi nasa 11 days daw po ito na umabot, pero doon sa pahayag at inamin mismo ni Ramil Madriaga na ito lamang ay sa loob ng 24 oras, no, na yung 125 million. So sabi nga, no, may katibayan daw po ito at handang magpakita ng bank statement kasi doon dumaan sa bank account ni Ramil Madriaga. Sa lipas na araw, mainit na usapin ang mga akusasyon at mga hakbang na ginagawa ng magkabilang panig. Ang sinto ng lahat ng ito ang sinumpaang salaysay o apidabit mula kay Ramil Madriaga, isang nakakulong at inakusahan bilang dating tagagawa o bagman o gawain para kay Vice President Sara Duterte. Kay Madriaga, mayroon umanong malawak na plano ang kampo ng mga Duterte mula sa pagpasok sa gobyerno hanggang sa pagpapabagsak dito. At bilanggit din sa affidavit, mga kabayan, na tinawag na Plan 2025, kung saan layuning mapalitan ang kasalukuyang administrasyon. Meron ding mga akusasyon tungkol sa malaking halaga ng pira na inihahatid, pinagmumulan ng pundo mula sa mga hindi lehitimong pinagkukunan at maging ang plano at karahasan. Ngunit ang mas nakakapagtaka, mga kabayan, ang naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte, kung ang mga ito ay pawang katang-isip lamang at walang batayan. Bakit tila nagkaagulo sila, naghain sila ng kasong pagsisinungaling o perjury? Humingi din ng utos ang korte para pigilan ang pagpapalabas ng mga dokumentong pinansyal at gumawa ng iba pang hakbang upang labanan ang mga akusasyon. So, para sa iba, ang ganitong mga hakbang ay hudyat na may tinatago sila o takot silang lumabas ang katotohanan. Para naman sa panig ng mga inakusahan, ito ay paraan o panglinisin ang kanilang pangalan mula sa maling paratang. Mga isyong ito ay nasa ilalim ng pagsisiyasat at patuloy na pinagdidibatihan ang mga akusasyon at mabigat, at ang mga kasagutan ay kailangang dumaan sa tamang proseso ng batas. So ito ang tanong, mga kabayan, ang tanong na nasa isip ng marami. Kung walang bigat ang mga akusasyon o paratang, bakit kailangan maging agresibo ang depensa? Ito ang tanong ng kailangang bigyan ng linaw. Diba? Mga kabayan, ano ang inyong pananaw tungkol dito? So ibahagi mo naman ang inyong mga opinion at suggestion. At siyempre, don't forget to like, comments, and share. So, thank you